Hello. Doc? Yes po. Opo. Papunta na po ako dyan. I-update ko po kayo. Yes po, opo. Sige po. Doktora. Si Doktora katakutan, ano? Tinotoxy ka na naman yan. Ay, nako. Ganyan talaga yung doktora na yan. Hechicera. Basta bago? Asahan mo, pinagtitripan. Oo nga, ma'am. Ewan ko ba bakit napakahirap mag-update dyan sa doktor na yan? O paano mauuna na ako mag-rounds pa ako sa onko, ha? Where are the results? Doktora, I have read the x-ray results and it seems that the depression is... I'm asking about the laboratory results. How is his hemoglobin, RBC? Kamusta na status ng kanyang PTD? Pasensya na kayo, Doktora. I'll follow it up agad sa laboratory. Alam mo, hindi ka tatagal dito kung ganyan ang attitude mo. You're a doctor. You should be professional. And besides, kung hindi mo kayang sundin ang patakaran ng ospital na ito, you are free to leave anytime. Hindi ka kawalan sa magagandang doctors dito. Matatalino. Umagang-umaga. Buti nakarating kayo, ha? Ang tagal na nating hindi nakikita-kita. Kayo, ha? Hindi nyo na ako dinadalaw dito. O kumusta na kayo? Okay naman po, tita. Pasensya na po kayo, hindi na po kami nakakapunta. Sobrang busy lang talaga namin lahat. Tsaka, hindi naman namin makakalimutan tong araw na to, no? Lalo-lalo na birthday ni Beatrice. Tsaka tita, parang kapatid na rin namin si Beatrice. Parang kayo ho. Parang nanay na namin kayo. Hindi na ho kayo iba sa amin. Salamat, Ana. Salamat sa inyong lahat. Lahat kayo parang mga anak ko na. Sayang lang at wala si Beatrice ngayon. Tita, huwag na ho kayo mag-isip ng ganyan. Lalo lang ho kayo malulungkot niyan eh. Tsaka ayaw ni Beatrice na malungkot ka. Smile ka naman dyan, tita. Kamusta naman ho kayo, tita? Ay, mabuti naman. Awan ng Diyos ay maayos naman. Ang bilis ng panahon, ano? Akalain mo. 1 taon na simula nung... Ano ba naman ito? Nagkadrama ako. Hindi ko na kasi mapigilan kasi nabimiss ko na siya. Tita, alam ho namin yon. Huwag na ho kayo mag-alala. Nandito naman ho kami. Ako, tama na yan. Baka magkayakan pa tayo dito eh. Kaya nga tayo nandito eh, para mag-enjoy and celebrate. Correct. Cheers! Anong cheers? Tapos justo. Okay na yan. Cheers. Yan na, tita. Tita! Oh. Mauna na po kami, ha? Pag may kailangan kayo, huwag kayo may magsabi. Huwag din lang ho kami. Salamat ho. Ang sarap niyo po talaga magluto ng biko. The best ka talaga, tita. O sige, salamat ha. Hindi talaga nagkamali ang anak ko na maging parte kayo ng mga kaibigan niya. Teka muna, nasa na ba sina Ana at si Carlo? Ay, sinamahan lang po ni Carlo si Ana mag-CR. Mauna na po kami, tita. Bye po. Thank you po. Dadalaw ha. Sige po. Sige. Paano, tita? Tutuloy na po kami, ha? O sige. Ha? Salamat ha. Si Ana. Tita, thank you Oh. po. Maraming salamat po. Mauna na po kami, ha? Sige. Sigurado ka bang okay ka lang?
Siguro. Wag ka, siya ang bahala sa akin. Oo nga po. O sige na, baka mamaya gabihin pa kayong dalawa. Kotse lang ako, ha? Oh, Ana, Iha, bakit? Ha? Oh, wala naman ah. Tita, may Walang tao. Ay nako, pagod lang yan. Alam ko naman na mahaba ang araw mo. Sige na, ipahinga mo na yan. Sige na, salamat. Sige na. As you can see, with our year-to-end profit, we will be able to increase our sales of 20% in the next 6 months. Mr. Tolentino, don't you think that we should double our target goals by 4%? I think we have to set our standards from other companies. Considering ang 4% na sinabi ni Ms. Reyes, would definitely be beneficial sa RD ng kumpanyang ito. I agree with that. Siguradong ang potential market natin ay mas mapapansin. We do not need to give in to the advertising firms. Kumbaga, mas malaki ang matitipid natin. Exactly. Mr. Tolentino, I think you need to do your revision with your YTD. I'll be expecting that tomorrow. Ladies and gentlemen, let's have our lunch first. Good evening po, Kuya. Good evening. Si Mama nasa loob. Andun po sa loob. Kanina pa po ako inintay. Okay. Ma, umiinom na naman kayo. Kala ko ba? Carlo, alam mo naman ito lang source of relaxation ko. At saka bakit ako ang ginaganyan mo? Samantalang yung papa mo dati, hindi mo ginaganyan. At saka ano pagmamalaki niya? Itong mga muebles na to na puro kainchikan? At saka gusto kong malaman mo na ikaw ang panganay na anak. Ikaw ang magmamana ng lahat ng Ma, ito. look. I had a long day. I'm going to sleep now. I'm sorry. Carlo, okay matulog ka na. Alam ko na pagod ka na. Good morning, Doktora. Good morning, Dr. Valencia. How is the patient in 3809? Ay, Doctor, si 3809, okay naman yung lab results niya. Pina-follow ko na lang yung plain LR. Magaling, magaling, magaling. But it's not you whom I'm asking. Baka gusto mong sabihin sa kasama mo na matutong sumagot at ayusin ang pagiging doktor niya. Uy, friend, baka naman daw gusto mong sumagot. Doktora, in-increase ko na po yung dose niya ng dopamine tapos nag-follow up na rin po ako ng plain LR.
Yan din ang sinabi ni Dr. Santos at Dr. Salvacion. Let me remind you that we are all doctors here. And we should provide the best quality of care to our patients. Mabuti na lang, maganda ako. Kahit paano. Nagiging maganda ang araw ko. Goodbye. Bye, Doctor. Hoy, salamat ha. Naku, wala yun. Eh, alam mo namang nagme-menopause na yun eh, kasi gurang na. Pero bakit ba lagi ka kasing tulala? Ano ba naman na meron? Wala, napupuyat lang talaga ako sa duty palagi. Eh, Diyos ko naman, Ana. Eh, ako rin naman, no? Pero di naman ako nagkakaganyan. Pero, alam mo, in love na yata ako kay Dr. Torres. Akalain mo ba kanina? Eh, tinanong niya ako tungkol dun sa patient dun sa may onko. Eh, obviously naman na nasa pedia ward ako. Diba, feeling ko, sinasadya niya yun para makausap niya ako dahil nabibighanin na siya sa aking kagandahan. Hoy, ba't wala ka na naman sa sarili mo? Kanina pa ako daldal dito. Eh, di ka naman pala nakikinig. Hindi nakikinig ako sa'yo. Di ba sabi mo nga sa akin yung si Dr. Torres? Di ba? Doktora, kailangan po kayo sa emergency room. Huh? Give me 2 vials of Lasix stat. Incorporate natin sa album, dali. Stat ECG. Nurse Weekly. BP 50. Pa-repeat. Palpatory. Pa-ECG tayo. Hook to cardioscope. Doc pa OR stat. Dok, palpatory na. Ha? Ba't kayo tumigil, doktora? No. Doktora! Ba't di nyo kaya iligtas ang anak ko, doktora? Iligtas niyo siya! Parang awan niyo na! Anak! Anong klase kayo mga doktor? Hindi niyo wala kaya iligtas ang anak ko! Manang? Manang?
Hello. Ana, favor, asa ka ba? Lagi naka-duty. Paano naman ako sa'yo sasagot? Tuloy-tuloy ka magsalita. O ano naman problema? Ito naman, di na mabiro. Well, actually, kakatapos ko lang kasi medyo magsaya. Alam mo na, stress kasi ako eh. Medyo magsaya. Parang gabi-gabi ka naman nagsasaya Ito naman, alam mo na, dyan ako matutulog. Hay nako, dinamay mo na naman ako. Alam mo kapag nalaman ni Tita yan, pati ako mananagot sa'yo O sige na, baka mamaya sabihin mo hindi pa ako concerned sa'yo. Ano oras ka darating? Mga 15 minutes andyan na ako. Pasakay na rin ako ng taxi. O sige na, bye na. See you! O sige, mag-ingat ka. May katabi ka. Ano may katabi ako? Wala akong katabi. Chris, may katabi ka. Ginagaya ka pa nga niya Ikaw, huwag mo ako tinatakot ha. Kaloka to. Chris, hindi kita tinatakot. May katabi ka talaga. Ginagaya ka pa nga niya. Alam mo, pagod lang yan eh. May nakikita ka ba katabi ko? Wala, di ba? Matulog ka na. Pagod lang yan. Ikaw, kung ayaw mo matulog dito, sana sinasabi mo na lang na maaga. Andito na ako. May magagawa pa ba tayo? Matulog ka na. Alam mo, pagod lang yan eh. Kaloka to. Gusto pa ata manalong best actress OA? Matulog ka na. Pare, so, okay na tayo dito, ha? Bro, pag nagkataon, diba ang kikitain natin dito? Oo naman, bro. Kaya nga ikaw kinuha ko dahil may tiwala ako sa'yo sa project nito eh. But, oo nga pala. I have to go now. Kasi busy pa ako sa opisina eh. Actually, I'm waiting for Chris. She'll be here in a minute now. Hello, Chris. Miguel, sorry malilate ako. Super traffic Oh. eh. Anyway, nagkasama kami ni Ana. Talaga? Oo, kaya kailangan ko makausap si Carlo. Okay. Andyan ba siya? Makausap naman Sure. Why? Hello, Chris? Hello, Carlo. Nagkausap na ba kayo ni Ana? Di pa. Bakit? May problema ba? Kasi according to her, may mga nangyayari daw sa kanya na weird things. Ewan ko ba, hindi ko rin ma-explain tapos hindi rin naman niya mapaliwanag sa akin. Pero tingin ko kailangan kanya ngayon, Carlo. Basta ikaw nang bahala sa kanya. Puntahan mo na lang siya at mag-usap kayo. I'm sure kailangan kanya, Carlo. Yeah, I will. Mami, I'll drop by sa hospital. So, yeah. Pero medyo busy lang talaga ako ngayon eh. Ito na si Miguel. Thanks, Chris. Okay naman. Dr. Anna, bisita ka. Ikaw na ang maganda. O sige, patapos na rin naman ako. Kay talaga. Salamat ha. Hindi ka na dali. Han, thank you. For what? For the flowers. Naku ba, wala yun. I love you. I love you too, Han. Siya nga pala. Nagkausap kami ni Chris. Sinabi niya sa akin na may kung ano daw nangyari sa'yo. Medyo weird daw eh. Kaya nagpunta ako dito to check on you. Han, it's okay. Carlo,
Sa tingin mo ba napatawad na tayo ni Beatrice? Napatawad? Ni Beatrice? I don't remember na may ginawa tayong masama sa kanya o kailangan natin ikahingi ng tawad. Naisip ko lang baka yung mga nangyayari sa akin may kinalaman si Beatrice doon. Bakit si Beatrice? Baka nasa kanya yung mga kasagutan. Ana, wala tayong ginawang masama kay Beatrice. Huwag kang mag-isip ng ganun. Alam mo, ipahinga mo na lang to. Alam kong stress ka lang dito. So, family business. Yup. Medyo mahirap but I enjoy it. Okay lang yun, basta nag-e-enjoy ka, di ba? Sorry, late ako. Ay, Beatrice. Carlo, si Beatrice. Beatrice si Carlo. Hi. Huwag mong hayaang mangyari to. Ikaw ang mahal ko, hindi siya. Carlo, hindi pwede. Hindi ko siya kayang saktan. Please. Huwag ganito. Please naman, mahal kita. Beatrice, pasensya ka na. Sana naiintindihan mo. Carlo, huwag mo akong iwan. Parang awa mo na. Beatrice. Beatrice, salamat ha. Naintindihan ko. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Laida! 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 Laida, tumawag ka ng ambulansya ngayon! Dali! Anak, Carlos, si Beatrice! Excuse me, si Ana nandyan? Ay, wala po siya eh. Oh, Carlo, napadalaw ka. Wala dito si Ana eh. Ganun ba? Hindi ba siya naka-duty ngayon? Hindi kasi kami nagkakausap eh. Lobat ata yung phone niya. Actually, duty siya, pero tumawag siya that she can't. May importante daw siyang gagawin. Pero naku, Carlo, pasensya ka na. I really have to go kasi may habulin akong pasyente, ha? Salamat, Kathy. Thank you, thank you. Take care. Ana, Ano nang nangyari? nakita ka namin sa may sala dito. Wala kang malay. At nakita rin namin to sa labas. Ano? Yung totoo? May balak magsunog? Ikaw, Ana, nawiwirduhan na ako sa'yo, ah. Naku ba naman? Kita mo na nangyari eh. Saan siya? Ana, may problema ba? Wala, pagod lang talaga ako sa trabaho. At saka, nag-brown out. Nag-brown out kaya may dala akong kandila. Pero wag na kayo mag-alala sa akin, okay na ako. Sigurado ka. Magsabi ka kung may kailangan ka. Pahingin mo lang yan, Ana. Napagod ka lang talaga siguro.
You know what? I'll just take a day off from work. Babantayan na lang kita dito. Han, wag na. Okay na naman ako, tsaka papasok na ako bukas. Don't worry, I'll be fine. Basta yung ipapakilala ko sa'yo, matutulungan ka nun. Madali namang kausap yun, ako nang bahala. Kati, salamat ha. Alam mo kasi hindi talaga ako mapakali na may bumabagabag sa akin eh. Gusto kong sabihin kay Carlo, kaya lang mamaya ko ano namang sabihin nun. At saka sobrang stress na ng tao sa trabaho, ayoko nang dagdagan pa. Alam ko, naiintindihan kita. Pero Ana, mag-iingat ka ha. Hindi mo alam yung papasukan mo. Mahirap yung gagawin mo. Oo nga eh, pero kailangan ko talaga malaman yung sagot kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. At saka Kathy, hindi na naman ako matatahimik kung may gumugulo sa akin, di ba? Kaya salamat ha. Wala yon. Ikaw si Ana. Halika. Walang konsepto ng panahon ng mga kaluluwa. Hindi nila alam ang nangyayari. Marami silang nakikisalamuha sa atin. Araw, gabi, narito lang sila sa paligid. Maraming kaluluwa ang hindi natatahimik. Gustuhin man nilang umalis. Hindi nangyayari yun. Dahil iginuhit ng panahon na manatili sila sa mundo ng mga tao. Gaano katagal lang namatay ang kaibigan mo, Ana? Mga 1 taon na. Kaya nga di ba parang ang tagal na panahon para ngayon lang siya magparamdam sa akin? Hindi sa panahon tinitimbang ng isang kaluluwa ang kanyang nararamdaman. Kung minsan para sa atin, matagal na panahon na ang nangyari, pero sa kanila nag-uumpisa pa lang. Bakit sa tingin mo minumulto ka ng kaibigan mo? Meron ka bang nagawa? Hindi ko nga alam eh. Ang naiisip ko lang, baka dahil naging boyfriend ko si Carlo, may gusto ko siya kay Carlo, tapos... Pero ako talaga yung mahal ni Carlo kahit dati pa. Kaya nga pinilit kong patayin yung nararamdaman ko sa kanya nun eh. Pero alam ko naiintindihan ako ni Beatrice. Kaya pinilit ko siyang kausapin. Beatrice? Beatrice, kung nandito ka, magparamdam ka. Beatrice, gusto lang kita makausap. Beatrice, parang awa mo na. Gusto na kitang tulungan. Hindi mo dapat ginawa yun. May mga bagay na hindi dapat pinangungunahan. May kakayanan ka, Ana. Meron kang kapangyarihan makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwan na tao. Pero hindi mo yun alam dahil nilalabanan mo. Iniiwasan mo. Pero hindi mo yun dapat ginagawa. Dahil isa yung napakagandang regalo na dapat tanggapin mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo dapat ginawa ang hindi naiiukit sa panahon. Malakas ang kakayanan mo, Ana. Hindi ka patatahimikin ng kaluluwa. Wala sila pinipili. Kaibigan, kamag-anak, kahit kanino magpaparamdam sila. Hindi ko alam sa isip kung bakit, pero habang sinasabi ko sa ito, nakita ko yung mga imahe. Ana, binuksan mo yung portal. Pinapasok mo siya.
pala parang ako. Do you remember me? Ako yung classmate mo sa physics. Ay, nako. Ngayon nga pala yung maintenance ng ilaw. Sana ba yung flashlight? Sana ba yung flashlight na yun? Oy, tama na yan, no? Anong oras na, oh? Kala mo ba yaman ka sa overtime? Bakit na meron to? Pati si Miguel ginugulo. Yayaman yan ko sa yayaman. Palibhasa, palaging employee of the month. Ikaw? Sana nga yumaman ako dito. At hindi lang ako. Pati kayo. Ako, asa ka pa. Teka, nagaya si Dino sa may seawall. Ano? Ayaw nga, Miguel. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ano, sama ka game? Tara. Nako, pass muna ako dyan. Kailangan ko rin umuwi na maaga eh. Tatawag kasi bro ko sa London. Basta Sensya na, naman. hindi ko pala tagayan bro ko eh. Sayang naman. Ano, mauna na kami. Sure ka. Di ka sasama. Oo. Pero next time sasama ako. Promise, babawi ako. Promise yan, ah. Oo naman. Okay, tara. Ingat na lang Bisa kayo. tayo. Okay, tara. Sir, kunin ko lang po yung basura. O sige po, Mang Romy. Mang Romy, iwan niyo lang ho yan dyan. Ako na bahala dyan. Mang Romy! Huwag niyo na ako hintayin! Mang Romy? Mang Romy? Mang Romy? Han. Han. Pasensya ka na, ha? Hindi ko sinabi agad sa'yo kasi hindi pa naman ako sigurado sa mga mangyayari, eh. Han, natatakot ako. I'm sorry. Han, huwag ka mag-alala. Wala ka namang ginagawa masama eh. Akala ko dun sa ginawa ko malalaman ko na yung sagot sa lahat ng nangyayari, pero hindi pala. Ang alam ko, gusto ko lang na matapos na to. Ha, natatakot ako. Paano kung may gawing masama sa atin si Beatrice? Paano kung binabalikan niya na tayo? Alam mo, wala pa tayong alam. Kaya hindi tayo sigurado. Han, wala tayong dapat bayaran kay Beatrice. Kasi wala tayong ginawang masama. Ang dapat natin gawin, mag-ingat. You have to be strong, Han. Hindi tayo pababayaan ng Diyos.
nakakaiba. Nangyari din sa akin kagabi. Sa kwarto sa bahay, nagpakita siya sa akin, Ana. Bakit pati ikaw? Di lang siya, Ana. Di pa ako sure. Pero parang may nagpaparamdam din sa akin. Alam niyo, hindi ko maintindihan eh. Bakit pati kayo? Ano pati kami? Alam niyo ba yung mga nangyari sa akin kakaiba? Yung mga kinikwento ko sa inyo hindi ko mapaliwanag? Sinubukan ko alamin kung ano talaga nangyayari. Naalala niyo ba nung nakita ko ni Carlong walang malay? Sinubukan ko kausapin si Beatrice. Third eye? Hindi mo alam kahit noon pa? Wala naman akong alam sa mga bagay-bagay nun. At saka hindi ko naman alam na may ganyan akong kakayanan eh. Pero Chris, Miguel, pinabalikan tayo ni Beatrice. Siya nanggugulo sa atin. Pero bakit? Wala kang naisip na ginawa natin sa kanya. Di, kaya dahil estado niyo ni Carlo? Pero ang alam ko... Siguro, pero wala naman akong maisip na ibang dahilan eh. Sa ngayon wala tayong ibang magagawa kundi mag-ingat at magdasal na lang. Basta tawagan niyo ako kapag may nangyaring kakaiba ha. Ah. Diyos ko, ano ang ginawa mo? Madalas ko siyang napapaginipan. Pero wala naman siyang pinapahiwatig. Tita, sa akin nagpaparamdam po siya. Hindi lang sa akin, pati kay Chris at saka kay Miguel. Ano sinasabi niya sa inyo? Wala nga ho eh. Hindi ko nga ho maintindihan niya. Puro paramdam lang. Kaya tita, natatakot na talaga ako. Baka mamaya kung anong mangyari. Kaya nagbakasakali ho kami sa inyo. Diyos ko, anak. Ano ba kailangan mo? Bakit hindi ka natatahimik? Tita? Mag-ingat kayo! Mag-ingat kayo! Tita? Tita? Ana, mag-ingat daw tayo. May pangitain si Beatrice. Diyos ko! Hello? Ano oras ba kita pupuntahan? Ha? O sige na, mga 30 minutes andyan na ako. Miss? 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 Kailangan niyo mag-ingat. Nandito na siya, Ana. Tinawag mo ang...
Saan na yun? Saan na yun? Han, tumawag sa akin si Miguel. Nangyari na yung kinakatakutan natin. Anong ibig mong sabihin? May nangyari kay Chris. Ano? Natagpuan siya sa loob ng CR. Wala na siya, Ana. Rhea? Ayon sa mga lumang libro ng mga pamahiin, may mga paggalang na dapat sinusunod para sa yumao. Ang mga yumao meron silang tagapagbantay o tinatawag na sugo. Oras na meron kang pamahiin na hindi sinunod, ibabalik nila ang parusa sa'yo sa pamamagitan ng pagkuha ng kaluluwa ng mga nabubuhay na sinubukan mo makipag-usap kay Beatrice. Kasama pa nun na meron ka mga pamahiin na hindi sinunod, tinawag mo ang sugo nila. Ang kanilang sikpi. Sila ang nagpaparamdam sa'yo, Ana. Hindi si Beatrice. Hindi si Beatrice? Pero ang dapat natin gawin, paano ito matitigil? Sa totoo lang, hindi ko alam isasagot ko sa tanong mo eh. Ang masasabi ko lang, Ana, kailangan mong mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung sinong isusunod ng sigbi. Wala silang pinipili.
Sila Miguel, sila Carlo, kailangan ko silang balaan. Han, nagkausap na ba kayo ni Miguel? Yes, Han. Sabi niya pupunta siya sa funeraria kung saan si Chris dinala. Ikaw, Han, kaya hindi pa kita tinatawagan. Nag-aalala ako sa'yo. Susunduin na kita. Hindi na, Han. Nanggaling na ako doon kanina. Dumaan na ako. At saka wag mo na akong sunduin. Pabalik na ako ng ospital. May kailangan na pupuntahan na case doon. Are you sure, Han? Oo, Han. Basta wag na wag kayo maghihiwalay ni Miguel, ha? Puntahan niyo ako agad sa ospital pagkagaling niyo dyan sa wake. At saka, Han, mag-iingat kayo. Hindi natin alam kung sino susunod. At saka baltaan mo ko agad kung anumang mangyayari. Han, ano ba nangyayari? Han, mamaya na. Malalaman mo din naman eh. Sige na, I have to go. Bye-bye. Hello, Carlo. Kailangan ko kayo makausap ni Ana sa lalong madaling panahon. May kailangan kayo malaman. Ganun po ba? Hindi ko kasi kasama si Ana ngayon eh. Pero sige ho, pupunta ako dyan. Salamat. Magmula noong nagbabangluksa tayo kay Beatrice, hindi na tumigil ang pagpaparamdam niya sa akin. Kahit sa panaginip, dinadalaw niya ako. Ano sa tingin niyo dahilan kung bakit siya nagpaparamdam? Meron ba siyang gusto sabihin? Basta sinasabi niya sa akin sa panaginip eh. Pamahiin. Pamahiin? Paanong pamahiin? Di kaya may kaugnayan ang mga nangyayari sa atin ngayon sa sinasabing pamahiin? Aba ay maaari. Unti-unti na nagiging maliwanag ang lahat ng mga bagay-bagay. Konektado ang lahat ng mga nangyayari dun sa nangyari kay Beatrice. Dahil, hindi ba, simula nung tayo nagbabangluksa, kung ano-ano na nangyayari sa atin. Naku, wag na tayo mag-intay na may masamang mangyari pa sa atin. Tita, si Chris ho. Wala na ho siya. Ha? Abay, paano? Natagpuan siya sa CR ng isang bar. Sa tingin namin may kinalaman to sa nangyari sa kanya. Ana, meron ka bang bagay na ibinigay dun sa Yumao bago siya nilibing? Rosario. Naglagay ako ng rosaryo sa kamay ni Beatrice bago siya nilibing. Yun ang sumpa. Yun ang huling pamahiin na hindi mo sinunod kaya nangyayari ang lahat ng ito. Ana, kailangan mo kunin ng rosaryo. Pigdasin mo yun para matapos na to. Hindi titigil ang sigpi hanggat hindi niya nakukuha ang dapat. Hello, Ana. Nandito muna kami kay Tita Soledad. Ha? Bakit? Si tita, kamusta? Nagparamdam na naman si Beatrice. Kaya naisipan namin na dumaan muna dito. Baka sakaling makatulong. O sige, pag okay na si tita, puntahan niyo ako agad dito, ha? Bilisan niyo. Carlo, alam ko na yung sagot sa mga nangyayari sa atin. Yung rosaryo. Kailangan sirain natin yung rosaryo. Carlo, yun yung huling binigay ko kay Beatrice. Yun din ang huling pamahiin. Basta, Carlo, huwag kayong maghihiwalay ni Miguel, ha? Mag-ingat kayo. Sige, bye. Alam ko na ho ang sagot, tita.
Ang lahat ng ito may kaugnay sa isang pamahiin. Isang pamahiin na nagdudulot sa amin ng kamalasan. Ang alam kong pamahiin na ginawa namin ay ang pagbibigay ni Ana ng rosaryo kay Beatrice. Tita, kailangan natin makuha yung rosaryo yun at kailangan natin masira. Naiintindihan ko. Ito ang dapat. Para matapos na lahat. Mauna kayo, susunod ako. Hinihintay ka pa ni Ana. Tawagin niyo na ho kami kapag may problema ho kayo. Salamat. Gabayan nawa tayo ng Panginoon. Sige na, bilisan na ninyo. Sige ho. Excuse me, saan papuntang kantin? Bala ko kayo sa hagdan. Tapos sa may labi, tapos kaliwa ko kayo. Okay, thank you. Laida? 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 Laida! Laida!
tinawagan namin si Tita Soledad. Hindi namin siya makontak. Baka naman nandun na siya sa sementeryo. Basta kailangan matapos na natin to ngayon. Ana, huwag kang mag-alala. Ngayong alam na natin kung paano natin matatapos ang sumpa. Mangyayari na to. Ano ba talaga nangyayari? Lahat ng nangyayari kagagawan to ng Sigbi. Carlo, ako may kasalanan eh. Natawag ko yung Sigbi nung nagsiyansa ko nun, tapos kasunod pa nun yung hindi natin pagsunod sa mga pamahiin. Kaya namatay si Chris. Basta Carlo, ayusin ko to ngayong gabi. Kailangan matapos na to. Isang bagay na kasama ng pamahiin. Hindi yung sinunod. Kailangan natin yun. Kailangan natin yung masira. Kailangan natin yung mabawi sa kahit na anong paraan. Doon lang matatapos ang sumpa. Doon lamang titigil ang Sigbi. Carlo! Chris? Chris? Ana. Ana. Isang bagay na kasama ng pamahiin. Hindi nyo sinunod. Kailangan natin yung masira. Kailangan natin yung mabawi sa kahit anong paraan. Doon lang matatapos ang sumpa. Doon lamang titigil ang Sigbi.